Good evening, happy midweek, and happy new year po mga kapatid at sa atin pong mga kaibigan. Napakabuti po na atin pong i-welcome ang taong 2025 sa pamamagitan ng pasasalamat at pagsamba sa atin pong Panginoon. Isa na naman pong bagong aklat ang atin pong uumpisahan na atin pong pag-aralan ngayong 2025 tuwing Miyerkules ng gabi. At ito po ay pinamagatang Pag-asang Daig ang Bukas. Ito ay isinulat po ni Pastor Mark Finley. At ang chapter 1 na atin pong uumpisahan ngayong gabi ay may kinalaman sa Ang Umasang Muli. Noong 1991, nang bumagsak ang Soviet Union, nagbigay po si Mark Finley ng isang serye ng mga lektura tungkol sa Biblia sa kilalang auditorium ng Kremlin sa Moscow. Libo-libong mga Russian ang naghanap ng kabuluhan sa kanilang buhay ang dumalo sa bawat gabi. Nabuhay ang mga katotohanan sa Biblia bago ang pag-asa ang nagbukang liwayway sa kanilang mga puso na puno ng bagong kapayapaan ang kanilang mga kaluluwa. Nakakamanghang makita kung paanong sila ay nababad sa matagal na panahon sa paniniwalang ateismong komunismo na nagkaroon ng napakalalim na pagnanasa sa kanilang kalooban para sa mga bagay na higit na mainam. Naitampok ang kanilang mga pagpupulong sa isang pahayagan sa Russia at bunga nito, si Mark Finley po ay nakatanggap ng paanyaya na maging speaker sa grupo ng mga scientists sa lungsod na mayroon pong halos 25,000 na populasyon na naninirahan doon sa Soviet Union. Kahit mga mamamayan ay hindi po nakakapasok dito kung wala pong espesyal na permiso. Noong 1950s sa panahon ni Nikita Khrushchev, naging sentro ng pag-eksperimento ang lungsod na ito sa pakikipagdigmang biologico-chemical. At napakarami pong mga scientist na Russian ang tumira rito mula sa buong Soviet Union. Nanatili rito ang maraming mga genius na scientist ng bawat bansa at sila po ay nagsasagawa ng mga matataas na eksperimento na biological sa mga laboratorio. At dito po na-invite si Mark Finley upang magsalita sa loob ng tatlong magkakasunod na gabi sa mga scientist na mga audience kasama ng kanila pong mga pamilya. At ang topic na kanya pong diniscuss ay maaasahan ba ang Biblia? Sino si Jesus? At siya ba talaga ang tunay na banal na anak ng Diyos o isa lamang siyang guro sa moral at etiko? At ang huli na topic nila, meron bang pag-asa sa kinabukasan? Nang si Mark Finley po ay dumating sa Cultural Center para sa kanyang lecture, nagulat siya dahil puno ang auditorium. Higit po sa 1,000 na scientists at kasama ng kanilang mga pamilya ang nagsisiksikan sa bulwagan. Naging labis na maganda ang unang dalawang gabi. Masidhi silang nakinig, nagbigay ng mahusay na mga tanong at tumugon na may pagsang-ayon. Ang huling pagpupulong ang siyang pinaka nakakuha ng kanila pong atensyon. Nais po nilang malaman kung sa isang mundong nuklear na may kapangyarihan ang mga taong wasakin ang malaking bahagi ng planeta, ay meron bang pag-asa pa? Iniisip po kasi nila kung paano nila haharapin ang kinabukasan na meron pong confidence. Maari ba tayong magpatuloy sa inaharap na may katiyakang darating ang isang bagong sanlibutan o tayo ba ay talagang patuloy sa pagkawasak? Ang sabi po sa Roma 15:4, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat noong una ay isinulat upang tayo ay matuto, upang sa pamamagitan ng pagtitiyaga
At sa pagpapasigla ng mga kasulatan, tayo po ay magkaroon ng pag-asa. Pag-asa ang isang bagay na pinakananais po ng mga scientists at ang Biblia ay punong-puno po nito. Punong-puno ng pag-asa. At pagkatapos po sa chapter 15 ng Roma na ating pong binasa, ang sabi po, puspusin nawa kayo ng Diyos ng pag-asa, ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y sumagana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At sa talatang 13, sa panahong maligalig, pinupuno ng salita ng Diyos ang ating mga puso ng pag-asa. Sa atin pong mga mahihirap na karanasan ng buhay, pinupuno ng salita ng Diyos ang atin pong mga puso ng pag-asa. Kung kailan walang katiyakan ang hinaharap, pinupuno po ito ng salita ng Diyos upang ang atin pong mga puso ay magkaroon ng pag-asa. Mayroong pag-asa na atin pong natatanaw. At sa sulat po ni Apostol Pablo kay Tito, tiniyak niya ang pag-asa. Ang sabi po niya sa aklat ng Tito 2:13, sa mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesu Kristo. Patungo ang buong kasaysayan sa isang dakilang karurukan sa pagdating ng ating Panginoong Hesu Kristo. Nagkaroon ng simula ang kasaysayan at ito po ay magkakaroon din ng katapusan. Nagsimula itong noong likhain ng Diyos ang mundong ito at ang karurukan ng paglalang ay ang pagbabalik ng ating Panginoon na sa kalaunan ay muli pong lilikha siya ng bagong mga langit at bagong mga lupa. Nais ko pong tingnan natin ang tatlong punto dito. Meron pong tatlong dakilang pangyayari sa Biblia. Ano po itong tatlong bagay na ito? Una ay ang paglalang. Nilalang ng Diyos na perpekto ang ating pong mundo. At inilagay doon si Eva at si Adan. Subalit ito po ay nasira ng dahil sa kasalanan. Ngunit salamat sa ating pong Panginoon sapagkat naroon ang plan of redemption. Na masira man ang kanyang nilikhang mundo, meron po siyang plano na ito ay muling i-restore at tayo po ay bigyan ng panibagong pag-asa. Number two, na dakilang pangyayari sa Biblia pagkatapos po ng paglalang ay ang krus. Bahagi po ito ng plan of redemption ng ating pong Panginoon. Sa krus, ipinako ang Diyos upang tubusin ang sangkatauhan mula sa kasalanan at tayo po ay bigyan ng pag-asa na muling mapa sa Kanya. Ang sabi nga sa awit po, 2 beses na tayo ay naging Kanya. Una, tayo ay pag-aari ng Diyos sapagkat tayo po ay nilalang ng Diyos. Ikalawa, tayo po ay naging pag-aaring muli ng Diyos sapagkat tayo ay tinubos ng kanyang dugo, binili ng kanyang dugo. At ang ikatlong pangyayari po, dakilang pangyayari sa aklat ng Biblia ay ang pagdating ni Kristo. Ito po ay mangyayari soon na atin pong kiniklaim, atin pong pinangahawakan ang ikalawang pagdating ng ating Panginoon. Ang pagbabalik ng Panginoon sa desperadong planetang ito na nag-aasam ng pag-asa, ang siyang karurukan ng mga kapanahunan. Sinisimulan nito ang pagwawakas ng mahabang drama ng kasalanan at kamatayan. Di ba? Ang great controversy ay magwawakas lamang sa pagdating ng ating pong Panginoon. Ito po ay mistulang isang drama na labanan ng masama at mabuti na meron pong mga nag-iiyakan,
meron mga nagsasuffer, meron pong mga biktima ng kasalanan. At ito po ay mawawakas sa ikalawang pagdating ng Panginoon. Itinalastas ito ng mga propeta ng lumang tipan at ng mga alagad ng bagong tipan. Tiniyak ito ng mga anghel at ipinangako ni Jesus. Matagumpay na ipinahayag ni David. Ang sabing po niya sa aklat ng mga awit 50 verse 3, ang aming Diyos ay dumarating at hindi siya tatahimik. Nasa harapan niya ang apoy na tumutupok at malakas na bagyo sa kanilang palibot. Inihayag din po ni Apostol Pablo sa kanyang aklat sa 1 Thessalonica 4:16. Ang wika po niya, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trompeta ng Diyos. At ang mga nangamatay kay Kristo ay babangon muna. Tiniyak din ito maging ng mga anghel at ng pag-akyat ni Kristo habang nakatingala ang mga alagad at nakatingin sa pag-akyat ng ating Panginoon sa langit. Sila po ay may pagnanasang nakatingin sa langit. Sinabi ng dalawang anghel na nasa kanilang tabi, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit. Mababasa po natin ito sa mga gawa 1 verse 11. Si Jesus mismo ang nangakong babalik. Siya noong sinabi niyang malinaw sa kanila, ako'y babalik. At ito po ay tiniyak niya sa nasinulat ni Juan 14 verse 3. Ang ikalawang pagdating ni Kristo ang tunay na sagot sa mga dakilang katanungan ng buhay. Mga suliraning pinaglalabanan nating tila walang kasagutan. Subalit meron po. Ang Biblia ay sumagot na meron po tayong pag-asa. At hindi po sayang ang buhay natin dito sa mundo. Hindi po ito matatapos ng kamatayan lamang. Hindi po ito matatapos ng dahil lang sa pagkawasak. Kundi ito po ay merong pag-asa, ang kasagutan na sa ikalawang pagdating ni Kristo sa suliranin ng kalungkutan, mahabang pagtingin sa sarili, panlulumo, walang pag-asa at nagpapatuloy na kahungkagan sa ating mga puso. Sa kaloob-looban ng bawat tao ay may pagnanais na umiibig at ibigin. Nilalang tayo upang makaranas po ng walang pasubaling pag-ibig na hindi po ito nakabase sa ginagawa natin, kundi kung sino tayo. Merong katutubong pagnanais para sa pagsasama. Hindi tayo po nilalang para mapag-isa o tayo po ay maging malungkot sapagkat nais po ng Diyos na tayo po ay makasama niya doon sa langit na bayan. Alam niyo po, sa pag-aaral po ng mga scientists, napansin po nila na ang mga daga ay madalas na dinidilaan yung kanilang yung mga inang daga, madalas po nilang dilaan yung kanila pong mga sanggol. Inakala po ng mga scientists na ito po ay uri lang na pagpapaligo ng mga inang daga sa kanilang mga sanggol na daga. Or isang hygiene para sila po ay linisin. Subalit alam niyo po ba nung kanila po ay pinag-aralan ito, dinidilaan po pala ng mga inang daga ang kanilang mga sanggol sapagkat mahal nila ang kanilang mga sanggol. Ito po pala ay pagpapakita ng pagmamahal. Isang anyo ng pagyakap na kapag nahiwalay ang sanggol na daga sa kanilang mga ina sa napakamurang edad, bagamat po na ibibigay ang kanilang mga pangangailangan sa buhay, alam niyo po sa pag-aaral, mas namamatay na may mas maagang edad ang mga
sanggol na daga kesa makasama po nila ang kanilang mga inang daga. Maliwanag na nagbibigay ang pagdidila ng pagkadama ng kasiguruhan, pagkadama ng pagiging kasama, pagkadama ng pagkakakilanlan. Kailangan po natin mga kapatid, tayong lahat na madama natin ang pagmamalasakit sa atin. May pag-aasam ang bawat isa sa atin na ibiging walang pasubali, na tanggapin kung sino man tayo, saan man tayo magpunta o anumang ang magawa natin noon. Kaya sa Apokalipsis 21 verse 3, tinitiyak po nito na isang araw sa pagdating ni Jesus, makakasama natin ang Diyos magpakailanman. Kaya masayang binigkas po ni Apostol Juan. Ang sabi niya, masdan ninyo ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y naninirahang kasama niya at sila'y magiging bayan nila. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at sila'y magiging Diyos nila. Ang tabernakulo ng Diyos, ang mismong tirahan ng Diyos. Ipinapangako po na hindi lamang ito ang kasagutan sa kalungkutan. Ang tunay na kasagutan sa mga atin pong mga kalungkutan, sa atin pong mga kabiguan ay ang pagdating ni Kristo. At ito rin ang pangunahing kalutasan sa suliranin ng atin pong mga suffering. Kaya sa pagpasok po ng taong 2025, inaanyayahan po tayo ng Panginoon na panghawakan ang pag-asa na ibinibigay niya sa ating lahat. Tayo po mga kapatid, mga kaibigan, ay muling umasa at patuloy na umasa na darating ang ikalawang pagdating ng ating pong Panginoon. At sa pagkakataon pong ito, wala ng kamatayan, wala ng kalungkutan, wala ng kabiguan, wala na ring kawakasan. Sapagkat tayo po ay makakasama ng Panginoon doon sa langit na bayan, magpasawalang hanggan kasama po ng atin pong mga mahal sa buhay.